Ang tunay na pag-ibig at pagmamahalan ay isang malaking pundasyon para mas mapatibay ang samahan. Ang pag-ibig ay hindi rin minamadali, bagkus oras ang makapagsasabi kung kailan tama na at kung kailan pwede na. Sa istoryang ito ay mapag-aalamanan natin ang kwentong pagmamahalan at nagpapahiwatig na hindi dapat madaliin ang pag-ibig. Tara at samahan niyo po akong pakinggan ang inspirational love story ni Cassie at Lucas na pinamagatang Time Will Tell. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick din ng subscribe button at bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Pagdating pa lang ni Cassie sa building kung saan ang first class niya, ay alam na niyang may kakaibang nangyayari. Nadaanan kasi nito ang Wilhelm Theater na nasa Arts and Science Building at nakita niya ang mga estudyanteng nagkakagulo doon. Anong meron? Tanong nito sa kaklase. Hindi mo ba nakita sa bulletin board? May audition para sa play ngayon. Si Sir Lorenzo raw ang nagpatawag. Ang sabi rin, exempted daw sa finals ang mapapasali sa cast. May .25 pang dagdag sa final grades. Okay. Yun naman pala. Akala niya may kung sinong sikat ang dumalaw sa campus or dumami lang ang aspiring theater actors and actresses sa school nila. Naalala tuloy ng dalaga ang pag-uusap nila ng mami niya kaya nagpa siya itong sumilip sa loob ng theater. Nang makasilip ito, may estudyante agad itong nakita sa stage at nag-audition. Natawa siya. Ewan kung anong role ang nababagay sa estudyanteng yun sapagkat ni katiting na acting skills ay hindi niya ito nakitaan. Para kasi itong nagre-recite ng recipe para sa lulutuing tinolang manok. So feeling mo ang galing mo. May nagsalita sa may gilid niya, kaya't dagli niya itong tiningnan. Pagtingin nito, muntik pa niyang makahalikan ang mukhang nasa tapat na pala niya. Mabuti na lang at napaatras siya ng konti. Ew! Nasa isip ng dalaga ng mga oras na yon. Sa tingin mo, mas magaling kang umarte kaysa sa kanya? Naghahamon ng boses ang sabi nito. Nilingon nito ang stage kung saan patuloy sa pag-recite ng recipe ng tinola ang estudyanteng nakasalang sa audition. I didn't say that. Pero pinagtatawanan mo siya. Is that a crime? You two, at the back of the curtain. Naputol ang pagtatalo ng dalawa nang may biglang sumigaw. Sabay pa silang napatingin sa mismong direksyon ng boses bago marahang magpakita. May mahabang mesa roon kung saan nakaupo ang screening committee. Nakatingin ang lahat kina Cassie ng mga oras na yon. Mag-audition ba kayo o mag-iingay lang? Tanong ni Sir Lorenzo sa dalawa. Sir, mag-audition. Una raw po siya. Sabay turo sa gawi ni Cassie. Excuse me? Tugon naman ng dalaga bago pinandilatan ng lalaki. Tumikhim muli si Sir Lorenzo bago tinaasan na kilay ang dalawa. This time, mas ramdam na ng lahat na seryoso at galit na ang guro. Sa bangayan nasa mismong harapan nito. Dahil sa kaba, lumakad na si Cassie papuntang sentro ng stage. Labag man sa loob, ginawa niya na lamang yun, kaysa naman mapagalitan. Isa pa, may gusto rin itong patunayan, lalo na sa lalaking nasa likuran niya. May acting class naman siya noong summer. Pinagdarasal na lang ngayon ng dalaga ay sana natural na lumabas ang mga natutunan niya sa klaseng yun. Ayaw niyang mapahiya sapagkat madami ang nanonood sa kanya ng mga oras na yon. Nang makalapit sa sentrong bahagi ng entablado, may nag-abot agad sa kanya ng script. Saka ipinaliwanag ang eksenang gagawin. Sisimulan na dapat ng dalaga ang pagbasa ng linya nang biglang, Wait! What's your name? Isang may edad na babae na nakaupo sa mahabang mesa ang nagtanong sa kanya. Cassie ma'am. Cassandra Manolo. Natigilan ang may edad na babae. Lumingon ito at napako ang mga mata sa lalaking nasa likuran kanina ni Cassie na ngayon ay pumwesto na sa hindi kalayo ang bahagi ng stage. Parang handa na itong pagtawanan siya. You, young man! Itinuro pa ng lalaki ang sarili nang tawagin siya ng matandang babae. Sumenyas to sa kanya na lumapit at tumabi kay Cassie na sa mga oras na yon ay nakatingin na rin sa kanya. What's your name, boy? Lucas Bernardo po. May kung anong isinulat ang babae sa papel na hawak-hawak nito mula pa kanina.
Matapos nun, tumingin ito sa katabi na parang may kung anong binulong ito. Tumango naman ang kinausap nito sabay ngiti sa katabing guro na si Sir Lorenzo. "Why don't you two do a scene together?" Biglang hirit nito. Nagkatinginan naman ang dalawa at biglang dumistansya sa isa't isa na animoy magkakasakit sila. "No offense meant po, pero magsosolo na lang po ako. Pwede naman po ako maging props man. Gawin niyo na lang po akong puno sa play." Sa tono ng binatilyo ay parang makaka-skin disease ito kapag natuloy na maging partner niya si Cassie sa play. "Do a scene together," ulit ng babae na parang walang narinig. "Now!" Parehas namang napalundag sina Cassie nang marinig yun. "Sabi ko nga po," sabi naman agad ni Lucas saka tiningnan si Cassie. Gustong matawa ni Cassie sa kilos ng kaharap pero pinigilan niya ang kanyang sarili. Hindi niya dapat hayaan ang sarili na maaliw kay Lucas. Alam niya kasing they don't share the same level of workmanship. What she meant is level of talent. May nagabot agad sa kanila ng script. "Sa eksenang gagawin niyo, nagpapaalam na si Rosa sa kanyang nobyo na si Ezreal." Habang nagsasalita ay naglalakad ang babae paakyat sa stage. Tumalapit sa kanila. Pero di gaano kita ang mukha nito. Madilim sa teatro ng mga oras na yon gawa nga ng nagsisimula na sila Cassie. At doon lang sa bandang unahan, ang may nakasinding pin lights. "I can't do this anymore. I'm so afraid of what my mom would say, Ezreal." Umpisang linya ni Cassie. Feeling veteran actress ang dalaga ng mga oras na yon. Courtesy na rin ng ilang acting workshops na ina-attendan nito. "Pero Rosa, sabi mo mahal mo ako. Akala ko ba handa kang ipaglaban ang nararamdaman natin para sa isa't isa?" Hindi naman nagpakabog si Lucas at pinantayan nito ang acting skills ni Cassie. Ewan niya kung dahil yon sa tama ng mga ilaw. Para kasing nagdi-dissolve ang paligid at bigla ay nag-iba ang itsura na kinaroroonan niya. Parang biglang naging park? Ang daming puno, may nagkakantahan pang ibon. Namangha ng konti si Lucas dahil sa change location na nangyari habang uma-acting sila ni Cassie. Binalingan naman ni Lucas ng tingin si Cassie. Okay, siya pa rin naman yun, pero grabing emote naman ang napansin ng binatilyo sa kapartner niya. Parang biglang nawala ang kaninang matari na Cassie. Dahil na rin sa magaling na pagbato nito ng mga linya. With feelings naman talaga. Para tuloy siyang sinapian ng pagkatao ni Ezreal, kaya siguro pakiramdam niya sobrang in love siya sa dalaga. Inabot ni Lucas ang kamay niya. Medyo nagulat naman si Cassie. Pero dahil nakakadala na rin, para sa kanya ang naging aktingan nila ni Lucas, ni hindi na niya naisip na sampalin ito sa ginawang paghawak sa kanyang palad. "Ako, gagawin ko ang lahat para sa'yo. Kahit itakwil ako ng mga magulang ko. Tatanggapin ko dahil hindi ko kakayaning mawala ka sa buhay ko. Sana ganito rin ang iyong nararamdaman para sa akin, Rosa." May garaldal pa sa boses ni Lucas. Yung parang naiiyak ito sa matinding emosyon pero nagpigil lamang. "Sorry, but I'm not like you. I'm not as brave as you, Ezreal. In fact, I am a coward." Kinakailangan pa siyang pandilatan ni Lucas saka tumingin sa script na hawak para ipaalalang sa kanya pa rin ang susunod na linya. Ipinilig ni Cassie ang ulo. Medyo nadadala na siya ng emosyon habang nakatitig sa kapartner. Buti na lang kamot naalala niya rin na umaarte lang siya. "O baka hindi mo talaga ako mahal?" Binitawan bigla ni Lucas ang kamay ni Cassie dahil napansin nitong hindi na umiimik ang dalaga. Nagkagulatan ng lahat at si Cassie sa improvised acting ni Lucas. Kaya naman, "Alam ko na kung ano to. Nais mong baliktarin ang sitwasyon, Ezreal." Ngumiwi naman ng bahagya si Lucas habang hinahanap yun sa script. Sumenyas naman si Cassie rito na iduktong na lamang yung kasunod na linya na sana'y dinilatan nito si Lucas ng napakasama. "No! Hindi ko yan magagawa, Rosa." Binabasa lang nito ang script pero ang galing yata niyang mag-internalize. Feeling niya nalilito nga talaga siya, naguguluhan, naiiyak na hindi maintindihan gaya ng gustong maiparating ng karakter nito. Parang Gabby Concepcion, cross with Coco Martin ang acting abilities ni Lucas. Apektado si Cassie na kung paano lalaruin ni kapartner ang script at emotion. Kailangan niyang
sigawan ang sarili sa isip para matigil sa pagtitig rito. Para itaboy na rin ang hapdi ng damdaming bumabalot sa kanya. Pakiramdam na pakiramdam niya talagang siya si Rosa. I did love you, Ezreal. Okay, that's enough. May sumigaw. At noon lang parang nakawala si Cassie sa karakter ni Rosa na sumapi na yata sa kanya. Nawala na rin yung mabigat, na malungkot at na masakit sa kanyang dibdib. Ilang segundo lang ay biglang hayon na ulit sila ni Lucas, nakatayo sa stage. Lumingon-lingon siya, pinipilit alamin kung paano ginawa yung pagpapalit ng kinaroroonan ng lugar. Okay, you got that part. Bigla na lamang sinabi ng may edad na babae. Ha? Reaksyon ni Cassie. Po? Hindi makapaniwalang tanong naman ni Lucas. Yung ibang members ng panel, nagkagulo sa naging pahayag ng may edad na babae. Nagkatingin na naman sina Lucas at Cassie. Parehas nalilito sa mga nangyayari. But we're supposed to see other students. And we should talk about this, Mrs. Smith. Unti-unting natahimik ang lahat nang titigan sila ng isa-isa na babae. Ang kaninang nagkakagulong madla ngayon ay tamimi at hindi na makaimik. Presensya pa lang ng babae, alam nang siya ang nasa tuktok ng pagiging superior. Maski si Sir Lorenzo ay napatitig na lang din rito. Walang balak na magsalita at inaantay nitong simulan ng tinitingnan ang diskusyon. Sinabi niyo sa akin na bibigyan niyo ako ng blanket authority sa pagdedesisyon ng mga bagay-bagay tungkol sa play. Mula sa pagpili ng cast hanggang pag-approve sa kung anumang babaguhin sa dialogue o takbo ng kwento. Nananahimik ako at masaya sa pagre-retiro. Pero heto kayo, requesting for my skills and presence for display. Kaya ako ngayon pa lang ay ganito na magiging senaryo na, no ma'am, everything is fine. Sa wakas, nagsalita na rin si Sir Lorenzo. Batid na rin ito kung saan papatungo ang usapan. Hindi ba, people? Tanong pa ni Sir sa mga kasamahang committee. Parang kokontra ang direktor ng Shadow Group ng university, pero hindi nito tinuloy. Yung head Filipino department, hindi na rin magawang makapagsalita. Balita ko may nakuha pang parangal sa prestigious award-giving body si ma'am. Yung play nga niyang yan, isinali raw sa contest sa Berlin or something, naging finalist. Kaya gano'n na lang ang taas na respeto sa kanya ni Sir Lorenzo. Rinig na rinig ni Cassie at Lucas yun. Dahil din roon ay medyo naintindihan na ng dalawa na hindi basta-basta si Mrs. Smith. Naiintindihan na rin nila bakit may certain mataray na aura ito sa buong katawan hanggang sa pagsasalita. Mabuti pala't nagkakaintindihan tayong lahat rito, sabi ng may edad na babae saka tumingin kina Cassie. You two, I suggest na pag-isipan niyong mabuti kung seryoso kayo sa pagsali sa play na to. I'm a slave driver at sisiguruhin ko na kahit kalit-lit ang detalye ay plansyado. Kung hindi nyo kaya yon, ang suggestion ko, mag-quit na kayo. Babala nito. Quit ka na, kasi habang may oras pa. Bulong ni Lucas sa katabi. Who? Me? Ikaw siguro dapat. Ganti ng dalaga rito. Ako pa? Makabayan yata ako, no? Para sa school at para sa lipunan, ilalaban ko to. You two, save that for the play. Utos ng babae na nagpatigil sa sagutan ng dalawa. I am Mrs. Margaret Smith, a former professor in the school, and I am the one who owns the play. Pagpapakilala nito habang naglalakad palapit sa kanila hanggang sa matamaan na rin ito ng mismong spotlight. Mas nakaka-intimidate pala ang prof. Kapag ka malapitan na, pero sobra naman yata ang reaksyon ni Lucas. You? Tanong ni Lucas rito. Parang natakot ang todo. Nilingon ito ni Cassie at nakita niya ang paglaki ng mga mata ni Lucas habang nakatitig kay Mrs. Smith. Have we met? Derechahang tanong ng may edad na babae. Yun lang ang lumabas sa bibig ni Lucas. Young man, compose yourself. It's like you've seen ghost. Sabi ng babae. Ganun na nga po yata. O mas malala pa. Bumulong ang binatilyo, sakto lang din para marinig ni Cassie. Muntik pa ngang mapabunghalit ng tawa ang dalaga dahil sa narinig. Mukha rin kasing mahihimatay sa takot si Lucas. Excuse me po. Biglang paalam ni Lucas sa lahat at sabay tumakbo paalis. Sinundan lang ito sandali ng tingin ni Prof. Smith.
Pagkatapos ay tumingin na kay Cassie. I hope you do better, sabi nito. You may go, dagdag pa nito. Nagmamadali na rin lumabas si Cassie. Excited na rin itong mahanap ang mga kaibigan para maikwento ang buong experience niya sa audition at ma-highlight ang nangyari kay Lucas. Hindi talaga malilimutan ni Cassie ang naging itsura ni Lucas na mga oras na yon. Para sa kanya, isa yung bagay na dapat niyang ipagmalaki. She actually doesn't like Lucas for some reason. May pagkamayabang kasi at bilib na bilib sa sarili. And for her, Lucas really deserved that thing happen to him sa mismong harapan ni Prof. Smith. Hayon at nakita na nga ni Cassie ang mga kaibigan nito na sina Annie. Tatawagin pa lang dapat niya ang mga ito nang may mapansin siya. Hayon, sa isang sulok, yung malapit sa estatwa ni Mr. Wilhelm. May nakita siyang nakatayo, rather nakasubsob at parang habol na habol ang paghinga. Is that Lucas? Tinanong pa niya ang sarili kung sigurado ba siya na yun mismo ang lalaki. Nakakagulat rin kasi ang naging itsura nito. Tiningnan ni Cassie ang mga kaibigan. Naglalakad na ito palayo. Nag-alangan siya. Susunod ba siya sa mga ito o lalapitan si Lucas? Mukha kasi talagang may pinagdadaanan ng lalaki. Nag-isip muna ang dalaga ng mga ilang segundo at sabay nilapitan na lang si Lucas. Lucas! Biglang napadiretso ang lalaki. Parang natense palalo. Ang laki ng mga mata nito nang tumingin sa kanya. Ikaw? Parang nakahinga ito ng medyo maluwag. Do you expecting Wonder Woman to show up? Humagikhik si Cassie. Nakakatawa na rin naman talaga kasi ang itsura ni Lucas nang itanong niya din yon. Buti na lang at parang hindi na inis sa kanya si Lucas. Si Mrs. Smith kasi. Panimula nito na parang mag-hyperventilate na naman. She's kinda scary, I know. But you don't have to look that terrorized though. I'm sure she doesn't eat people naman. Hirit ni Cassie. Napanaganipan ko kasi siya nung isang gabi. Tatagain niya raw ako sabay gagawing dinner nung mga alipin niyang zombies. Kwento pa ni Lucas. Are you on drugs or something? Kunot noong tanong ni Cassie nang marinig yun. Hindi, para kasing totoo yun lahat eh. Ewan ko sa'yo. If I were you, magpunta kang klinik. May halong pagtataray na sabi ni Cassie sabay naglakad palayo. She can't handle Lucas' trippings. Daig pa, may sayad eh. Kinabukasan maagang nag-prepare si Cassie since she received the confirmation email from the theater staff, confirming her role and some other important details. Sa baba naman ay busy ang head maid ng pamilya Manolo na pagsilbihan ng parents ni Cassie, who was in fact doesn't have any gut to care about their daughter's stage play. Bumaba na ng kwarto si Cassie. May ngiti ito sa mukha at halatang maganda ang gising. Bawat maid na nakakasalubong nito'y binabati niya. Agad na umupo ang dalaga sa usual na pwesto nito sa pagkainan. Hindi na nito nagawang maghintay ng response sa malumanay niyang pagbati sa parents niya. Gano'n naman na simulat sa Paul. She then starts eating her breakfast nang matapos lagyan ng maid ang pagkain ng plato niya. Both her and her parents doesn't talk at all, as if there's nothing to talk to. Mama, yung uniform ko? Sa pamilyang Bernardo naman ay ibang-iba. Magulo, maingay at masayang. Typical Filipino household kumbaga. May inay na nagluluto ng breakfast, may tatay na busy mag-asikaso ng manok, at may mga maliliit na chikiting na nanonood ng Doraemon sa national TV channel. Wala nang mahihiling pa si Lucas, kundi ang ganong setup ng pamilya. Masaya siya dahil proud na proud ang pamilya niya nang sabihin nito kahapon na natanggap siya sa theater, at kanina nga lang ay nakatanggap na rin ito ng confirmation role galing sa theater office. Luto na ang agahan, halina kayo! Maagang pumasok sina Cassie at Lucas upang i-claim ang theater identification card nila. Nakangiting kasama ni Cassie ang iilan sa friends niya, while Lucas in his solar mode. Out of nowhere, sabay ang dalawang nakarating sa theater hall. Bakas naman ang medyo pamumula ni Lucas nang maalala ang usapan nila kahapon ni Cassie. At nag-highlights pa nga roon ang naging kwento niya tungkol sa Prof. Smith na ngayon niya lang naisip na medyo childish yun at weird. Kaya naman, pumauna na itong pumasok sa office at umarteng hindi niya nakita sina Cassie. Oh, sorry, may tao pala sa paligid. And here I thought,
I was just hearing things, like a maligno. Sabi ni Cassie. Kasalukuyan silang nagpa-practice ng play. Gusto na niyang maniwala na may bago siyang calling at yun ay ang pagiging stage actress. Dahil masyado siyang nag-enjoy sa ginagawa, na hindi niya naramdaman na umarte siya. Napaka-natural ng kanyang ginagawa. Ang pagtataray niya kay Lucas bilang Ezreal, ang reaksyon niya sa mga pangasar nito, pati nga yung kunwari ay galit-galitan siya. Pero ang totoo, may halong fascination ang pakikipag-interact niya sa lalaki na parang galing mismo yun sa puso niya. Kung maligno ako, ano ka? Diwata? Ganti ni Lucas. I am a human being. You're not. O kung human ka man, sorry hindi halata eh. Asus, pasimpleng ayaw pero ang totoo, you're already liking me. Yeah, right. Like that would ever happen in this lifetime. You're wasting my time. I have so many better things to do than to talk to you. So bye. Nagsimulang maglakad si Cassie, pero tumakbo naman si Lucas at humarang sa daraanan niya. Ganito ang eksena. Kunwari hindi alam ni Cassie na haharang sa kanya si Lucas, kaya mababangga siya nito. Ang resulta, mapapahawak siya sa dibdib ni Lucas. At hayun, may kung anong mararamdaman nitong kakaiba. And that's for sure is what we called kilig. Kaya aarte siya na parang nagulat na nalilito. Ganun ang description sa kanya ni Direk Chito. Ang head at director na rin ng theater build sa school nila. Pero hindi kailangang isipin ni Cassie kung paano aarte. Dahil ang maglanding ang mga kamay niya sa dibdib ni Lucas, kusang umatake ang pakiramdam na sakto sa description ni Direk. Parang kinapos siya bigla ng hininga. Ang mga palad niya parang hindi niya malaman kung ilalayo sa dibdib ng lalaki o ihahawak pa yun lalo doon. May isa pang nakapagtatakang pangyayari. Kagaya nung nag-audition sila last month, parang nawala sila sa stage ng theater at napunta sa isang lugar na mapuno. Maraming bulaklak at masarap ang hangin. Narinig before ni Cassie na may ginawang improvements sa Wilhelm Theater nung i-renovate yun. Pero ganun ba katindi yun? May revolving set pa? Siguro, whatever. Breathe. Kinakailangan niya yung ipaalala sa sarili. Nakalimutan kasi ng dalaga yun ang magtama ang mga mata nila ni Lucas. Dapat lamang kasi din yun, kasi yun din ang hinihingi ng eksena. Hindi lang inaasahan ni Cassie na ganun katindi ang impact ng feelings na ibinato ni Lucas. Nasobrahan yata siya sa pag-internalize kaya yun, pakiramdam niya sila na mismo ang nagmo-moment at hindi na ang mga characters nila. That's very good! Halos sabay na sumigaw sina Direk Chito at Prof. Smith. At noon lang din bumalik sa sarili si Cassie. Pati yun at nag-revolve na rin pabalik. Nawala ng mapunong paligid. Wow! Bulong ni Lucas na bakas ang reaksyon ng pagkamangha. Nakakabilib ang ginawang improvement sa stage. Mas gusto niya doon na lang bumilib kaysa isipin ang nararamdaman niya kanina. Kakaiba para sa dalaga ang ganung pakiramdam. Pero hindi siguro sobrang kakaiba. Ang totoo niyan, medyo nararamdaman na rin niya. Ayaw lang niyang i-acknowledge ang pakiramdam na yon. You must be crazy, Cassie. May biglang nagsalita sa isip niya at enough na yon para matauhan siya. I need to go to the bathroom. Nagmamadali siyang umalis. Bigla ay kailangan niyang makalayo kay Lucas. Nagtagal siya sa loob ng cubicle. Habang nakasandal sa pinto, panay ang hugot ng hininga niya. Pero gaano ba naman niya katagal pwedeng gawing excuse ang pagsi-CR? Napilitan na rin siyang lumabas. Eksakto namang bumukas ang pinto at pumasok ay si Prof. Smith. Are you okay? Tanong agad nito. Parang hindi eh. Oh, I'm fine po. Nagsinungaling na lang si Cassie. Ayaw na niyang mag-explain kung bakit kakaiba ang kilos niya. Hindi pala ako nagkamali nang makita ko kayo noong audition. May chemistry kayo ni Lucas. Dumiretso sa sink si Prof. Smith, naghugas ng kamay. Bagay rin sa inyong play. Hindi ko nararamdaman na umaarte kayo. Parang totoong-totoo ang pag-arte nyo. Thank you po. Sagot ni Cassie. Kung alam lang ng kausap niya, para ding totoong-totoo ang kanyang nararamdaman. Sinabi mo dati sa akin, hindi ka pa nagkaka-boyfriend ever. Sabi ng ginang. Napag-usapan nila yon sa isa sa mga sessions nila bago ang aktual na rehearsals. Gusto raw kasi nitong mas makilala sila
at ni Derechito rin para malaman ng mga ito ang mga hugot points sa buhay nila. Yes po. Let me guess why. Choosy, right? And not simply for yourself. You must be following a very high standard. Ganun na nga po. Cassie didn't bother denying it. And to her inner mind, gusto na lang din itong mag-dive sa sink. Napaisip rin kasi siya na mukhang inamin niya na he's slowly into Lucas. But, what if you fell for Lucas? Natawa na lang din si Prof. Smith sa naging tanong niya. Bigla niya rin kasing napansin ang biglang pamumula ng pisngi ng dalaga. Don't mind my question, I was just kidding. Sabay diretso palabas ng comfort room. Sa sobrang pagod, kinakaladkad na ni Cassie ang kanyang mga paa. Ayaw na niyang maglakad kahit papunta lang sa parking area from Cheddar. Mas late siyang uwi ngayon dahil sa practice sa play. Kanina pa nakali sa school sina Annie. Halos hindi na niya nakakasama mga kaibigan. Lahat kasi ng bakanting oras ay sa rehearsal na napupunta. O kaya sa paghabol sa mga lessons at projects na hindi niya masyadong maasikaso mula nang magsimula ang practice. Nagsisimula na ngang maparinig si Annie. Nakakadinig daw na sumasali-sali pa siya sa play na yon. Na para bang hindi ito ang isa sa pinaka-excited noon sa pagkapili niya bilang lead actress. Pero ganun talaga si Annie. May pagka-KSP. Tumunog ang telepono ni Cassie. Napaungol siya pagkakita na si Annie ang tumatawag. Pagkatapos nag-decides na lamang siya na huwag na yung sagutin. Tatawagan na lang niya mamaya ang kaibigan. Na-distract siya sa nag-iingay na telepono kaya hindi niya napansin na may nakalapit na sa kanya. Awoo! Napalundag sa gulat si Cassie. Muntikan tuloy siyang matumba dahil na rin sa nawalan nito ng balanse. Oo, relax lang. Laking pasasalamat ng dalaga at may kung sinong sumalo sa kanya bago siya bumagsak sa espaltong sahig ng parking area. On second thought, hindi pala salamat. Dahil ang mismong nag-rescue sa kanya ay siya rin namang rason kung bakit kamuntika na siyang masubsob. What the heck was that for? Simangot to the max si Cassie sa pagharap nito kay Lucas. You kainis! Hindi siya nakatiis. Sa sobrang inis, sinampas niya ito ng bag. Pasalamat na lang kamo ito. Hindi ganun kalakas ang pagkakahampas ni Cassie sa braso niya. Sobrang serious mo lang kasi. Para kang tumanda ng mga 15 years. Ganun? Sinimulang iniabot ni Cassie ang dala-dala nitong mga gamit. Gawa nga nang nabibigatan na siya, binigay niya na lang lahat kay Lucas nang makabawi ito sa ginawang panggugulat kanina. In all its pureness, hindi naman nagreklamo ang bitnatilyo. Lalakad na dapat sila nang biglang, "Brown out!" Dahil sa biglaang pagdilim, napasigaw na lang din sila parehas. Okay, Cassie. Pwede mo na akong tsansingan, pero ngayon lang ha. Mahirap na, baka masanay ka pa. Napaatras si Cassie. Bakit ba naman kasi sobrang takot siya at napayaka pa talaga siya kay Lucas? May dahilan naman din siya. Nagkagulatan lang din sila ng brownout, kaya nagkaganon. Naglalakad na sila parehas nang parang may napapansin siyang figure. Maitim yon at parang naglalakad papunta sa direksyon nila. Chansing pa more! May kumabig sa kanya at hindi na siya nagpakipot. Nag-dive na lang din siya sa dibdib ni Lucas. Pero alam na niya yon. Sa practice nila, dun sa scene kung saan napasubsub kunwari siya sa lalaki, nadiskubre na niya na matigas ang dibdib nito. May isa pa siyang natuklasan. Kapag pala nakapaloob siya sa mga braso ni Lucas, nawawala ang takot niya. Nawawala, mind you. Hindi nababawasan lang. Pero bakit nga ba ganun? Hindi naman ito ang tipong nakikipaglaban sa dragon o white lady. Whatever. Wala siyang maisip na paliwanag. Basta lang parang nainis pa nga siya nang biglang sumindi muli ang ilaw. Hindi naman agad siya binitawan ni Lucas. Parang ang hindi nito napansin na may ilaw na. Si Cassie naman gustong magkunwari na hindi rin niya alam na maliwanag na pala uli. If I just remained squished against his chest, maybe he'd think I couldn't see it's all bright now. Nailang siya sa ideyang yun. Kaya naman siya na mismong lumayo sa lalaki. Thanks. I think, dugtong pa nito. I gotta go. Alam niyang mukha siyang ngengeng.
Pero nagtatakbo na siya palayo kay Lucas habang nagdarasal na huwag naman sana siyang madapa. Lalakad na rin dapat si Lucas pero napatigil siya. Kusang sinundan ng mga mata niya si Cassie. Ang sama yata niya. Kanina nang makita niyang naglalakad ito sa bakanting hallway at sobrang kunot ang noo, sinadya niyang mag-abang ng tiyempo. Nang makasilip siya ng pagkakataon, hayun, ginulat niyang dalaga. Gusto lang niyang madistract ito, kahit papano. Sobrang seryoso nga kasi ng itsura. Yun pala, pagod na raw ito kaya ganon. Pagkatapos kamuntikan pa itong mapano dahil sa trippings niya. Nakaramdam siya ng hiya, syempre. Hindi naman siya pinalaki ng mga magulang para maging ganon sa mga babae. Kaya nang mag-brown out at natakot si Cassie, kahit kunwari inaasar niya ito, kinomfort niya pa rin ito. Pambawi man lang. Pero nakabawi nga ba siya? O siya ang nakapremyo? Kasi kung iisipin, parang masarap sa pakiramdamang, ano ba yung pinag-iisip mo, Lucas? Hindi yata niya matanggap yun. Siya? Natutuwang yakapin si Cassie? Hindi ganun yun. Feeling nga niya ng mga oras na yun, may dalang skin disease ang dalaga. Tapos gaganahan siyang yakapin ito? Hindi. Never. Kinabukasan. Ano na naman ba yun? May kamay na tumakip sa script na hawak ni Cassie. At as usual, alam na agad niya kung sino yon. Sino pa ba kung hindi si Annie? Nagpigil siya para huwag maibato ang hawak-hawak na script rito. Nakita niya na naman ang mukha ni Annie na disappointed habang nakatitig sa script. May practice kasi sila ng play mamaya at hindi pa niya kabisado ang lines niya. Tinapos kasi niya ang project nila kagabi kaya hindi siya nakapag-memorize. Is that play again? Napasimangot na tanong ng dalaga kay Cassie. Girl, we hardly see you anymore since that play thing. You're getting so nakakainis na ha? Naiinis na rin si Cassie. Bakit? Wala ba siyang karapatan na gawin ang gusto niya? Dapat ba ay nakadikit lang siya palagi sa mga kaibigan? This is for the org, remember? And it's not like it would be forever. Sagot niya. It's starting to feel like forever. Hirit naman ni Samantha sa gilid na kanina pa pala sila pinapakinggan. Kayo naman, let me do this. I want to prove something, especially to Lucas. Pinaikot ni Annie ang mga mata nito. I knew it. Si Lucas ang reason. Hindi mo na lang kasi aminin that you like him. Nagkatingin na naman si Annie at Samantha bago sabay na tiningnan ang gawin ni Cassie. I don't. Napasinghap si Cassie. Minalas talaga siya. Kung hindi, bakit eksaktong sinabi niya yon at saka naman napadaan si Lucas? Alam niyang narinig yun na lalaki dahil tumingin ito sa gawin nila. Nakita niya pang biglang umasim ang itsura nito palayo sa kanila. You don't like him? But your actions say something else. Medyo nakakasakal din pala ang sobrang pagiging close nilang magkakaibigan. Dati hindi niya ramdam yun pero dahil may gusto siyang gawin na hindi masyadong feel na mga ito, pakiramdam ni Cassie na pe-pressure siya. Let's go girls, I think we're not wanted here. Tumayo si Annie. Nakataas ang ilong na umalis si Annie kasama ng ibang friends nila ni Cassie. Parang nagdadalawang isip din yung dalawa kung susunod ba kay Annie o maiiwan kasama si Cassie. Ayaw din naman talaga ng ganong setup pero ayaw din naman ng mga ito na ma-offend si Annie. Kaya sumunod na rin ang mga ito sa nag-walkout nilang kaibigan. Nanatiling nakatulala si Cassie sa kawalan nang iwan siya ng mga kaibigan. Biglang gusto niya na lang magpalamon sa lupa o itapon na lang ang script na hawak-hawak. Ano ba kasi itong napasok niya? Naihilamos na lang ng dalaga ang dalawang kamay sa muka dahil sa pagkalito. Hindi na nito alam kung tama pa ba ang desisyon at path na tinatahak niya o nasa bali-balikong daan na siya. Hindi naman kita pinipilit, Cassie. Binalingan agad ng tingin ni Cassie si Lucas. Nakatingin ito sa kanya habang nakangiti. Okay lang naman kung hindi mo ako gusto. Ganun naman lahat ng friendship, hindi ba? Nagsisimula sa hindi natin siya gusto. And eventually, as the process continues, unti-unti natin silang nagugustuhan. Gusto sanang magsalita ni Cassie ng mga oras na yon, ngunit sa hindi malamang dahilan, gusto niya na lang titigan si Lucas habang nagsasalita. It was her first time rin na makita ng malapitan ang mga mata nito
na natatamaan ng konting sinag ng araw. He looks gorgeous sa isip ni Cassie na mga oras na yon. Mabait naman si Lucas, kwela, at maintindihin na tao. Cassie, expect na rin na hindi siya papansinin pa uli ni Lucas. Dahil alam niyang narinig na lalaki ang naging sagot niya sa tanong ni Annie kanina. Gustuhin mo na lang ako bilang si Rosa sa play. Wala namang kaso yung ganun sa akin. May kung anong kirot naman ang biglang lumitaw sa kaloob-looban ni Cassie. Tumikim ito bago inayos ang sarili at tiningnan sa mga mata si Lucas. Well, okay. At first naman, ayoko na sa'yo. Masyado ka mayabang at makulit. Sabi nito. Marahang natawa si Lucas at inilipat muli ang tingin sa kawalan. Tahimik lang itong naghihintay sa mga sasabihin pa ni Cassie. Animoy tanggap niya naman na hindi talaga siya magugustuhan ng dalaga. Alam niya rin mismo sa sarili niya, sa estado pa lang ng mga buhay nila. Hindi na sila tugma ng dalaga. You don't have to worry. I'll be acting with you as Ezreal. And after that, I would be a complete stranger for you. Sorry kung minsan nagiging uncomfortable ka na sa presence ko. Tumayo si Lucas at nag-unat-unat. Sinundan naman agad ito ng tingin ni Cassie. Gusto niyang sabihin kay Lucas na hindi naman yun ang gusto niyang mangyari. Okay lang naman sa kanya kung magiging magkaibigan sila. Ang kaso lang ay sina Annie. Lucas, tiningnan agad siya ng binatilyo. Nandun pa rin ang mga ngiti nito. Bakit? Let's be friends. Iniabot ni Cassie ang kanang kamay nito kay Lucas. I don't care if kung anong sasabihin ng mga friends ko sa akin. I know to myself ang stage play na ito will bring success to my life. And I know makakatulong ka din sa akin. Ngunit ang totoo, ayaw niya lang mapalayo kay Lucas. Hindi niya pa man nalalaman ang mga dahilan sa mga pabugso-bugsong nararamdaman niya sa tuwing magkalapit sila ni Lucas. But she knew, time will tell. Aktong aabuti na sana ni Lucas ang kamay ni Cassie nang biglang nag-ring ang phone ni Lucas. Medyo nag-atubili siyang abutin ang kamay ni Cassie, pero sinagot muna niyang tawag. Hello? Yeah, I'm on my way. Just give me a few minutes. Sabi ni Lucas habang nakatingin kay Cassie. Nang ibaba niya ang phone, nagkaroon ng awkward na katahimikan sa pagitan nila. Sorry Cassie, may kailangan lang akong ayusin saglit. But promise, after this I'll see you. Sabi ni Lucas, halatang alanganin sa pagalis. Ngumiti si Cassie. Kahit may nararamdaman siyang konting panghihinayang. Okay Lucas, I'll wait. Habang naglalakad si Cassie papunta sa classroom, hindi niya mapigilang mag-isip. Ano bang meron kay Lucas na hindi niya matanggal sa isip niya? Sa dami ng mga lalaki sa school, bakit si Lucas pa ang napili ng puso niya? Mabilis na lumipas ang oras at abala si Cassie sa mga preparasyon para sa stage play. Ngunit kahit gaano siya kabusy, patuloy pa rin niyang iniisip si Lucas. Nagpa-practice siya ng mga linya, pero sa tuwing nagtatry siyang mag-focus, bumabalik si Lucas sa isip niya. Isang araw bago ang stage play, nagulat si Cassie na biglang dumating si Lucas sa rehearsal hall. Napansin niya kaagad ang pagod na itsura ni Lucas, pero andun pa rin ang trademark niyang ngiti. Lucas, bakit ka nandito? Tanong ni Cassie. Nagtatakang tumayo mula sa kinauupuan. Gusto ko lang malaman kung kumusta ka na. I know you're working hard for the play and I wanted to support you. Sabi ni Lucas habang nilalapitan si Cassie. Naramdaman ni Cassie ang pag-iinit ng kanyang pisngi. Okay naman ako. Thank you Lucas ha. Pero dapat nagpapahinga ka rin. Umiling si Lucas. I can rest later. What's important is that you're okay. And I wanted to tell you something. Tumigil sa harap ni Cassie si Lucas at tumingin siya ng diretso sa mga mata ng dalaga. Cassie, alam kong sinabi mo dati na gusto mo lang maging magkaibigan tayo. Pero gusto ko malaman mo na mahalaga ka sa akin. Hindi ko alam kung kailan nagsimula to. Pero gusto kong malaman mo na hindi lang kaibigan ang tingin ko sa'yo. Nabigla si Cassie. Hindi siya makapagsalita agad. Ang mga salitang narinig niya mula kay Lucas ay mga salitang hinihintay niya, pero hindi niya alam kung paano sasagutin. Lucas, hindi ko rin maintindihan eh. Pero sa tuwing kasama kita, iba yung nararamdaman ko. Ayoko mawala ka sa buhay ko.
Sagot ni Cassie. Sabay abot sa kamay ni Lucas na ngayon ay hindi na nag-atubiling hawakan ang kamay niya. Nagkatinginan sila. At sa mga sandaling yun, pareho nilang naintindihan ang nararamdaman ng isa't isa. Hindi nila kailangan ng maraming salita para iparating ang damdamin nila. Pagdating ng gabi ng stage play, kabado si Cassie. Hindi lang dahil sa performance, kundi dahil naroon si Lucas. Nanonood sa harapan ng audience. Habang binibigkas niya ang mga linya, tanging si Lucas lang ang nasa isip niya. Nang matapos ang play at nagbigay ng standing ovation ang mga tao, tumakbo si Cassie papunta kay Lucas, diretsyo mula sa backstage. Nagyakap sila at sa gitna ng mga palakpakan at congratulations remarks ng mga tao, nagbigay ng mabilis na halik si Lucas sa pisngi ni Cassie. Congrats, Cassie. Alam ko na you will be amazing. Bulong ni Lucas sa tenga ng dalaga. Thanks, Lucas. Alam mo ba na dahil sa'yo, mas naging magaan ang lahat? Sagot ni Cassie habang yakap-yakap pa rin si Lucas. Mula nung araw na yon, hindi na muling naglayo pa ang landas nila Lucas at Cassie. Sila ang naging inspirasyon ng isa't isa. Hindi lang sa mga pangarap nila, kundi pati na rin sa araw-araw nilang buhay. They proved that sometimes, it takes a little courage and a lot of trust to finally realize what the heart truly wants. And as they continued their journey together, alam nilang kahit anong mangyari, they will always be each other's greatest support. Hanggang sa huli, naging masaya ang kanilang kwento. Nagkatuluyan sila, nagpatuloy sa pagtupad ng mga pangarap at hinarap ang bawat hamon ng buhay ng magkasama. Hanggang dito na lamang po at muli, sana ay subaybayan nyo ang susunod na mga inspirational love story na aming ibabahagi sa inyo. Thank you and God bless you all. Love, My Views TV.